Ang bagal naman ng barkong ito. Baka abutin pa tayo ng 1 taon bago makarating. Pasensya na po, Donya. Ang tubig sa ilog ay mababaw at punong-puno ng burak, kaya hindi makatakbo ng bilis ang barko. Kung wala lang sila rito, hindi lang barko ang bibilis, pati ang buong bansa. Aba, Donya. Huwag naman tayong mapadala sa galit. Hindi ito makakatulong sa ating paglalakbay. Hindi galit, kundi katotohanan. Ang solusyon ay lubhang napakadali lang. Palitan ng ilog Pasig at pagkilihin ng paglalakbay. Pero Ginoong Simon, maraming salapi ang magagastos at marahil ay sisira tayo ng mga bayan. Eh di sirain! Gamitin ng mga bilanggo at kriminal. At kung hindi naman sapat, gamitin ng bayan. Gawin ito sa 3 hanggang 5 buwan gamit sa sariling pagkain at kasangkapan. Ginoong Simon, ang iyong mungkahi ay matapang, ngunit hindi ba ito mapanganib? Ano ang sasabihin ng bayan kung gagamitin natin ang mga bilanggo sa ganitong proyekto? Panganib o praktikal? Ano ba ang silbi ng mga bilanggo? Don Custodio, huwag mong kalimutan, hindi naman sila ang nagpapasya. Mukhang malalim ang iniisip niyo. Anong naanglagay sa pagtatag niyo ng Akademya ng Wikang Kastila? May pag-asa na po, Ginoo. Handa na ang guro at ang paaralang gagamitin. Sa palagay ko, hindi matutuloy ang plano ng iyan dahil tutulungan ni Padre Sibilia. Nasisigurado akong matutuloy ito sapagkat naghintay lang kami sa permiso pagkatapos makipagkita si Padre Irene kay Kapitan General. Niregaluhan namin siya ng 2 kabayang kastanyo at nangako siyang tulungan niya kami. Mabuti naman kung gano'n. Sana magtagumpay kayo sa inyong inaasahan. Mga binata, paano mauna na ako sa inyo? Kailangan kong pumunta na sa itaas. Maiwan ko na kayo. Maiba nga ako. Ano ang nga pala ang sinabi ni Hintio tungkol kay Paulita? Kailan ka gusto maaari po pa magkisali sa iyong usapan? Basilio, bakit ka umuwi para lang magbakasyon? Ganoon, no? At sino naman yung kasama? Kapapayag ba siya? Hindi po, Ginoo. Magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit hindi pa ba kayo nakarating sa kanilang bayan? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan niyon. Ang mga tao naman roon ay hindi naman bumibili ng alahas. Hindi ibig sabihin na hindi kami bumibili ng alahas ay mahirap na. Sadyang hindi lang kami bumibili ng gamit na hindi namin kailangan. Samahan nyo na lang po uminom ng serbesa. Patawad po, Ginoo. Hindi po kami umiinom ng serbesa. Hindi umiinom? Masama yan. Ani kay Padre Camora, hindi raw nakabubuti ang puro lang tubig ang iinumin. Parang ng Wikang Kastila. Ano ba ang saysay niyan? Pasensya na, Ginoo. Pero ipaglaban pa rin namin ang edukasyon at karapatan ng mga mamamayan. Maganda ang ani natin, Ama. Maganda naman pala. Ano naman ang iyong pinag-aaralan? Nagpataw na nga ng buwis ng lupain sa atin naman. Tinataasan pa nila ito. Isipin mo na lang na nahulo ang pera sa tubig at kinain ng buhaya kasama ang kamag-anak nito. Ngunit, Ama, sila ay umaabuso na. Magpaumanhin ka! Magandang araw, Padre. Ano pa yung pinunta mo rito? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. Totoo po ba, Tay? Hindi ba sapat ang pera para sa pag-aaral? Sa susunod na taon, anak, ipapadala kita sa Manila para makapag-aral ka doon. Ba't ka nagdadala ng ito? Kailangan ko bantayan ang ating pinaghihirapan. Tay! Kung gayon, pagbabawal ang banyo.
kundi pamalo ang kanyang dinadala habang binabantayan ng lupain. Ug bawal ang pamalo. Ang tigas naman ng telesforong yan, nagdadala ng palakol ng ipinagbabawal ang pamalo. Pwes, pagbabawal rin ang pamalo. Napakapilusok po mo ah. Bitawan niyo ako! Ano kaya ang gagawin ko? Maraming salamat po sa tulong yung pahiramin ako ng pera. Kapalit na paninisihan ko sa inyo. Halika't magdasal tayo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Eterno Señor de la Fe, Edito Duman. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Librados. Ikaw bata ka? Librado, Señor de la Peste y de todo mal. Pasensya na po ang kailangan. Sumagot ka nga! Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Librado, Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte. Sumagot ka! Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Librado, Señor de la Peste y de todo mal. Matagal pa rin nang mangyari. Ang malabhang kanasan iyon, ina. Naalala ko pa. Kaya parang sariwa pa rin. Parang kailan lamang mga sakit na sinapit ko. Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo po mag-uunita, sa mismong puok na ito, tayo nagtagpo. May 13 taon na ang nakaraan. Sa aking palagay, kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. Ikalililigaya ko kung ako'y makatulong naman sa inyo ngayon. At sa tingin mo, sino ako? Isang dakilang tao na talagay ng lahat na patay na. Labis kong dinamdam ang kanyang sinapit. Natuklasan mo ba ang lihim na maaaring pahamak mo sa iyong buhay? At alam mo ring maaari kong titilin ang iyong buhay. Hindi, Ginoo. Ang pag-aaral ng wikang Kastila ang magbubuklod sa mga Pilipino at magbigay sa atin ng tinig. Isang pagkakamali! Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Ang nais ko lang ay sumapi ka sa aking pagiging magsik. Walang saysay ang paghihiganti. Ngunit sa paghihiganti, maliligtas natin ang iba sa kasawian. Patawad, Ginoo. Hindi ako sasali. Kung sakaling magbago ang isip mo, hanapin mo ako sa eskolta. Mga kaibigan, natanggap ko na ang balita. Pinayagan na tayo ng Kapitan General na magpatayo ng paaralan para sa pagtuturo ng Kastila. Mabuti naman, pero paano natin sisiguraduhin hindi tayo haharangin ng mga praile? Tama si Sagani. Alam nating marami sa kanila ang tutol sa pagbabago. Kaya kailangan natin maghanap ng tagapagamitan. Naisip ko si Ginoong Pasta. Malakas ang impluwensya niya sa mga makapangyarihan. Si Ginoong Pasta. Pero di ba takot yun makialam sa laban natin? Oo, Juanito. Pero kung may papaliwanag natin ng maayos, baka pumayag siyang tumulong. Ako na ang pupunta kay Ginoong Pasta. Sisiguraduhin ko kung kumbinsihin siya. Magandang araw, Ginoo. Ikaw pala. Pumasok ka muna. Nais ko po magipag-usap tungkol sa planong naming paaralan. Alam mo bang
ang delikado ang pinapasok ninyo. Hindi magugustuhan ng mga prayle ang balak ninyo. Alam po namin, Ginoo. Pero, naniniwala kami ito ang tamang gagawin para sa kinabukasan ng bayan. Mahirap iyan, Isagani. Mas mabuti. Pero, Ginoo, paumanhin, Isagani. Mas mabuti nang huwag ko ng pakialaman iyan. Mahirap kalabanin ang simbahan. pasensya na po sa abala. Maraming salamat, Ginoo. Maniwala kayo sa akin! Lumabas kayo dyan! Paulita Gomez, tinatanggap mo ba si Juanito Palaez bilang inyong kabiyak at sa hirap at ginhawa? Oo. Hindi ako mapapasok! Masilvio! Pumasok ka rito! Isang dahilan hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman.